Magandang umaga po. Kamusta? Diba? Mukhang okay. Habang minsan taglamig, taginit. Ano? Minsan masaya, minsan malungkot. Aling kaya sa parte nga ng mas gusto ng tao? Sana nga doon sa masaya. Kasi minsan, kapag ka nasobra ng kasiyahan, nauwi, okay. Kaya minsan, alangan na rin ako magsalita Kaya minsan, napag-isip-isipan ko, kausapin ko kaya yung sarili ko sa harapan nyo. Payag kayo? Tipong ganito. Ariel, kamusta? Kamusta na ang pananampalataya mo? Ariel, kamusta? Kamusta ang pagsalubong mo sa 2024? Naiwan mo na kaya yung dating ikaw nung 2023? Ay, tama ba? Oo, tama. Kamusta? Kamusta na kaya ang magiging kapalaran mo sa buhay na tinatahak mo? Kamusta na kaya yung pananampalataya mo na pinakikilala mo at pinanghahawakan mo? Kamustahin naman natin ang mundo. Pilipinas, kamusta? Kamusta na yung pananampalataya? Mga nanunungkulan, kamusta? Kamusta na kaya yung panunungkulan nyo? Mga mangangaral, kamusta? Kamusta na kaya yung pangangaral nyo? Parang ang daming kamusta, no? Parang ang tagal natin hindi nagkita-kita, Puro kamusta na lang sa salitang kamusta. Mananampalataya. Kung ang pananampalataya sana ng tao ay naipakilala yung pagtupad sa kalooban ng Diyos, sa tingin ninyo, hindi kaya ibigay ng Diyos yung kasaganaan? Hindi ibigay. Kaso lang, nag-aalinlangan ng Diyos na ipagkaloob yung kasaganaan na pinangako niya. Bakit? Kasi may hula si Apostol San Pablo sa aklat ng pangalawang Timoteo. Mananampalataya naman, kamusta? Kamusta na kaya yung nagdaang 2023? Ano yung mga ugali noong 2023 na dapat makalimutan alinsunod sa iniaral ng pastor bilang isang bagong nilalang? Di ba nabasa kanina? Born again. Kaya sa madalit sabi, para na naman tayong isisilang. Isisilang tayo ngayong 2024. Kaya nga, tanong ko sa sarili ko, Ariel, kamusta? Kamusta yung pananampalataya mo ngayong 2024? Kamusta pa rin ako? Kamusta na kaya ugali ng tao? Parang kahirap, parang kahirap i-mostra Alam nyo kung bakit? Kasi kapag oras na nag-mostra tayo ng ugali ng tao, may masaktan. At kapag ang tao nasaktan, ano gagawin ng tao? Tama yun, gaganti. Kaya wag tayo ang mag-mostra. Papag-mostrahin natin ang kasulatan. Tignan nga natin kung ano sabi ng kasulatan. Aklat ng pangalawang Timoteo 3. Sabi niya sa 1, datapwat alamin mo ito. Alam na kaya natin yon? O baka hindi lang malaman mismo ng mga mananampalataya rin yung pangungusap na ito, dahil mismo yung mananampalataya, taglay niya rin to sa sarili niya. Tignan nga natin. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Mapanganib nga talaga tao. Totoo yun. Bakit kamo? Kasi mismo sa loob ng pananampalataya, lumilitaw yung mga kabalasubasan na inuugali ng tao. Ano yung mga kabalasubasan? Kasi balasubas lang ang binigkas ko. Balasubas. Kasi pagka bulastog, medyo mababa Ayun na nanadya, ano tawag doon? Balasubas. Tama? Ano kaya yon? Ano yung mga ugaling inugali? Kasi sabi ng kasulatan, o sabi ni Haring David, Haring Solomon, pakaingatan daw natin ang pagpasok sa santuario ng Diyos. Tanong ko nga uli, patalastas. Total, mahilig naman ako sa patalastas May takot talaga kaya tao sa Diyos?
Opo. Ang dami ha. Depende, wala, opo. Ano pa? Mayroon. Isipin natin. Yun, tumama yun. Tumama yun. Kapag ka ang tao nangailangan at hindi na siya masuportahan ng kanyang pera na makapagpapagaling sa kanya, saan siya tatawag? O kaya tumama yun. Kasi kung sasabihin ng tao na meron siyang takot sa Diyos, bakit lilitaw ang ugaling ganito sa Diyos? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Totoo kaya yan? Na maibigin ng tao sa sarili? Totoo yun. Dahil ang tao ngayon sa panahon natin, hindi lang sa loob ng pananampalatayang ito, maging sa labas, walang pakialam makasakit ng kanyang kapwa, walang pakialam makapanira ng kanyang kapwa, walang pakialam magnakaw sa kanyang kapwa. Kailangan kahit ng sino pa mang tao ang masagasaan niya. Tama, mali? Sunod natin, may marami to. Maibigin sa salapi. Kailangan ba mali ng pera? Diyan natalo ang tao. Bakit? Dahil mas inibig ng tao yung salapi kaysa yung pagsunod sa batas at palatuntunan ng Diyos na mayroong kapangakuan. Ano pangako ng Diyos? Doon sa mga susunod sa kanyang batas at palatuntunan. Di ba sabi niya, lilingapin ko kayo. Pasasaganain ko kayo. Kita nyo, kasarap ng pangakong yun, no? Biro nyo pag sinabing lilingapin, paano maglingap ang isang magulang sa kanyang anak? Pinapalo palagi. Tama yun. Pagsabihan muna bago paluin. Tama yun. Kasi kapag ka puro palo ang ginawa mo, paglaki niyan, ihanda mo sarili mo, ikaw naman ang papaluin yan. Kaya, pagsabihan. Ngayon, tayo, iniibig natin ang Diyos, o baka tayo ang iniibig ng Diyos? Bakit? Kasi kung iniibig natin talaga ang Diyos, kung tunay na iniibig sana ng sangkatauhan ng Diyos, sana noong pa man naghari na ang kapayapaan sa dami ng mangangaral. Kaya sa madalit sabi, hindi ang tao ang umibig sa Diyos, kundi Diyos pa rin ang umiibig